Wala nang intro-intro! Iboto natin si Isko ng Pinas! Mas maangas pa sa dangas ang kanyang talino na hindi kumukupas! Kahit buhok niya ay umaatras, aabanti pa rin ang noon niya sa taas dahil sa kanyang tapang na walang pinapalagpas! At dahil siya ay aksyon demokratiko, pantay-pantay siya sa lahat. Kaya kayong mga abusado sa taas, kay Isko Moreno kayo mag-ingat. Dahil kapag inaapakan nyo ang mahihirap, siguradong magwawakas ang inyong bukas. Ganyan katapang ang Isko ng Pinas, ito ang Pangulong karapat-dapat. Salita pa lang, siya ang pinakamalakas. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi nilang pagkakaisa. Bakit? Nakakain ba yung pagkakaisa? Oh, yung wala tayong makain, ano ang tawag nun? Oh, di ba pagkakaisa? Oh, kapag wala tayong trabaho, oh, di ba pagkakaisa? Oh, kapag may nagnanakaw, oh, di ba pagkakaisa? Kaya, tujuin tayo. Don't worry, it's an organic. So yun mga ka-over! Kung gusto mong iboto si Isko Moreno, piliin lang ang like react sa survey na to! Wala nang intro-intro! Iboto natin si Boss Manny para wala nang mga pulube! At dahil sa kanyang pagiging mabuti, kakampi niya ang nakararami. Kaya wag kayong masyadong magkampante kung talo siya sa sorbe. Dahil 50% sa mga tao ang walang cellphone at hindi marunong makipag-online kumbate. Pero para sa kanila, siya lang naman ang kilala sa lahat ng tumatakbo ng pagka-presidente. At kapag siya ang nanalo, magbibigay siya ng pabahay para hindi na tayo magkakahiwalay. Ko naman akalain na. At syempre, tatanggalin niya na ang squatter para hindi na tayo magiging bitter. Alam nyo ba kung bakit better? Kasi alam mo na nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, pero mas nananatili ka pa rin para lang may forever. Labis na nasaktan ako. At syempre, susugpuin niya ang kurap para hindi na tayo palagi na lang nangangarap. Labis na nasaktan ako. Alam nyo, hindi naman sa pagiging bias kaya ko ito sinasabi. Pero real talk lang naman to mga pre. Yung mga magulang namin, si Manny Pacquiao lang ang kilala nila sa mga tumatakbong pagka-presidente. Alam nyo ba kung bakit? Kasi wala naman sila sa social media. Paano nila makikilala ang mas nakakahigit at mas nakakabuti? At saka wag kayong manghusga kasi ito ang ebidensya. Alam nyo, nung elementary pa ako, pumupunta ako ng school, dala-dala lamang ang aking lagay. Pero pag uwi ko sa bahay, puno na ang bag ko sa humay. Dahil sa panalo ni Manny Pacquiao at sa labis niyang mapagbigay. Tuwang-tuwa ang aking nanay dahil makakain na kami sa umaga, tanghali, hapon, at hanggang sa maubos ang grasya ni Manny Pacquiao na galing sa kanyang pakikipag-boxing na buwis buhay. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Alam nyo mga kababayan, hindi ko ito sinasabi sa inyo para dagdag pugi, twins. Alam nyo talaga, alam nyo naman yan. Bago ako tumatakbo ng pagka-presidente, bago ako nangako, ginagawa ko na yan. Hindi ako tulad ng iba na sobrang dami ng pangako pero wala namang nagawa. Ako iba ako. Ako, ginagawa ko muna bago ako mangako. Kaya kapag ako ang nanalo, makikita ninyo ang bangis ni Manny Pacquiao sa labas ng ring. Ay kaya natin makipaggira sa China, kaya natin sa loob natin. Hindi tayo basta-basta nagpapaapi. Diba? Meron naman tayong kanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. O anong kwenta nun kung hindi natin tutuhanin? Kaya natin, matapang tayo eh. Lalo na yung mga may dugong waray. At saka hindi ko talaga maintindihan tong mga kababayan ko kung bakit yung mga magnanakaw pa ang gusto nilang iboto. At saka
ayaw ko ng ganyan, no? Ayaw ko ng ganyan. Anong ganyan-ganyan nyo? Yung mga ganyan-ganyan nyo? Pangadik yan. So yun mga ka-over, kung gusto mong iboto si Manny Pacquiao, piliin lang ang hahariak sa survey na to. Wala nang intro-intro, iboto natin si Ma'am Lini. Malakas ang kanyang kakampi, kaya kapag tayo ay kinukumbate, hindi tayo magiging kape na biglang matutunaw sa bawat sandali. Kundi tayo ay magiging lugaw ni Ma'am Lini na kahit kukunti, bigla naman tayong dumadami. Kaya huwag kayong matakot kung siya ang manalo na pagka-presidente dahil kakampi natin ang mga puti. Kaya ligtas ang mga poge. Kahit pasabugan ng artillery, hindi mauubos ang mga taga-Masbate. So yun mga ka-over, kung gusto mong iboto si Lini Robredo, piliin lang ang heart react sa survey na to. Wala nang intro-intro! Iboto natin si Bongbong Marcos! Kahit sinasabi ng iba na siya ay kurakot, pero hindi nyo kami mapapaikot. Ito ang masasabi ko sa inyo, pink ang inyong otot. Nangangamoy na kayo, palusot pa kayo ng palusot. Kaya bago kayo magsalita, mga mukhang lamok, alamin nyo muna kung kailan tayo umunlad at kung kailan tayo nalugmok. Mga kababayan, alam ko na kapag ang taong nalulugmok ay hindi na makakatayo. Pero kapag ako ang naging Pangulo, kahit tayo'y nalulugmok, sabay-sabay pa rin tayong babangong muli. At yun lamang po, at mabuhay ang Pilipinas! So yun mga ka-over, kung gusto mong iboto si Bongbong Marcos, piliin lang ang wow react sa survey na to. So what's up mga ka-over? Ako pala si Super DM. Please subscribe to my YouTube channel. Ay hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo, pero sana maawa naman kayo. So ngayon, gusto ko lang mag-advise sa lahat ng tumatakbong pagka-presidente. Walang bias, pantay-pantay pa rin. Advice natin lahat. So ngayon, kunyari, feeling ako yung utak ng Pilipinas ngayon. Ako, di ba dati may utak ng Katipunan para yung magaling mag-isip. Ngayon, feeling ko naman, ako naman yung utak ng Pilipinas ngayon sa kasalukuyan. Yung feeling ko, ako ang pinakamatalino sa Pilipinas ngayon. Kaya mag-advise ako sa presidential aspirant natin. So kung sino ang mananalo, lahat sila advisean natin para peer ba. So ngayon, una, kunyari si Isko Moreno. Kung ikaw ang mananalo, sir, gusto ko lang yon ayusin yung sinabi mo na kapag nagloko-loko ang China, bubumbahin mo. Pero sir, hindi dapat ganun. Dapat gayahin mo muna ang ginagawa ni Duterte, yung kakaibiganin mo muna habang nagpapalakas tayo. Yung kausapin muna natin. Kailangan may power tayo of speech para hindi magkagulo. Ganyan, dapat magaling tayo magluko-luko-lukuhin natin yan. Habang kinakaibigan natin yan, nagpapalakas tayo. Sila yung gamitin natin para lumakas tayo. Magpalakas muna tayo. Huwag muna tayong masyadong umiinit dahil kulang pa tayo sa gamit. Ganyan, dapat diskarte muna, gayahin mo yung diskarte niya. Kaibiganin mo na. Dahil kapag lumakas na tayo, pwede na natin yung tirahin yung kaibigan natin na traidor. Ganyan dapat. Magpapalakas muna. Dahil ang isang tunay naman dirigma, hindi lamang sa basta-basta matapang lang yan. Dapat ginagamit din ang utak. Ganyan dapat, wag mo nang bombahin sir. Alam mo naman, kulang pa tayo sa gamit. Lugi naman tayo. Kawawa yung mga bata ngayon. Kawawa yung mga bata ngayon, sir, anak sa iring naway lubot kung nagpaano-ano tayo. Kung basta-basta na lang tayong susugod, wala pa tayong pangdipinsa. Kawawa yung mga bata, hindi pa sila nakatikim ng kaligayahan. So, maaga silang mag-goodbye, sasabog sila. Ganyan dapat. So, ngayon, yun lang muna, no? Ngayon, pangalawa, advice ko kay Lini. Okay lang naman, walang problema sa akin kung sa mga artista, kung iboto nyo siya. Dahil suportado kayo ng artista, yun, makabalik kayo sa trabaho. Pero, ang gusto ko lang sa kanya iribat, yung mga basher, gusto ko lang patunayan sa kanya na hindi totoo ang sinasabi ng mga basher. At saka kapag ikaw naman ang nanalo, Madam Lini, gusto kong patunayan mo sa mga basher na hindi totoo ang sinasabi nila. Kasi sabi nila, malakas daw ang loob mong makipaglaban kasi kakampi mo ang puti. Hindi naman pwede yun. Kailangan magaling ka in Commander-in-Chief. Hindi lang yung sinusuportahan ka lang kasi magkakaroon sila ng trabaho. Hindi ganon. Dapat magaling ka din in Commander-in-Chief. Huwag kang umasa sa putian kasi hindi yan tutulong hanggat hindi tayo natatalo. Kawawa tayo. Huwag kang umasa kasi sinasabi nga ng ating bayani, di ba? Walang ibang magmamahal sa Pilipinas kundi tayo.
Walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo mga Pilipino. Kaya ang ibig sabihin, walang ibang magpapaunlad sa ating bansa kundi tayo. Hindi nga tayo marunong magpaunlad. Tapos yung inaatupag natin yung gulo. Wag mo nang ganon. Yan ang sinasabi ng basher, patunayan mo. Wag kang dumidikit dyan sa Amerikano. Hindi tayo tutulungan yan na mapaunlad tayo. Magpaunlad muna tayo bago tayo manggulo. Ayan. At ang advice ko kay Bongbong Marcos, bilisan ko lang kasi mapupul storage na. Dapat may lahi ka, may anak ka na marami. Paano kapag nabaog yan yung anak mo isa lang? O wala na, mauubos na ang lahing Marcos. Paano kapag nagustuhan ang serbisyo? Paano kapag nagustuhan ang serbisyo mo sa mga tao? O hindi na kayo makapagserbisyo kapag naubos ang lahi nyo. Dapat kasi dalawa ang anak mo kasi kapag baog ang isa, yung isa makakaanak pa yun kung hindi yun baog. Di ba? Dadami ang lahi ninyo. Hindi mauubos ang lahi ninyo. Dapat kayo ang dapat na magsilbi kapag nagugustuhan kayo. Paano yan? Isa lang ang anak mo. Kapag baog yan, hindi na magkakaanak. Sino pang susunod na Marcos ang magsiservisyo sa bayan? Dapat dalawa anak mo. Kasi kapag baog ang isa, makakaanak pa yung isa. Dapat paramihin nyo ang lahi nyo sakaling magustuhan kayo ng tao. Yan ang advice ko sa inyo, Bongbong Marcos.